Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay papakita ko po ang isa sa aking experience. Dati po ang aking pong kamay ay pag dumadampot po ako ay hindi ko po nabibitawan siya. Hindi ko siya may let go. So yung iba naman meron namang nakabuka pero hindi naisasara. Lagi siya nakabuka. So for today's video, ayan po ang ating tatalakayin. So samahan nyo ako hanggang sa huli. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, please like at nyo na rin subscribe at hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. Na, abangan nyo, maligo ko, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe. So, ganito po ang ibig kong sabihin. Ayan. So, bali ito po ang tinamaan sa akin ng stroke. Ayan. Ito pong kanan. Pero sa video po, mukha po siyang kaliwa. Kasi nakarear po ang ating camera. Ayan. So, ayan po. Medyo okay na po siya. Pero hindi pa rin po siya 100%. So, dati po, ang aking pong kamay ay pagka may dinadampot, ay hindi ko po nabibitawan. Ayaw pong bumitaw. Kailangan mo pong alpasan na ganyan para malpasan niya. Hindi po na ile-let go. Ayan. So, dapat po ganyan na normal. Ayan. Yung sa akin po, hindi ko po may bitaw. Ayan. So, at meron din po naman na stroke, post-stroke na ang kamay naman niya ay laging nakadiretso. Nakaganyan. Hindi siya naisasara. Ayan. Hindi may dampot na ganyan. Mahirap. Ayan. Pero naalpasan niya. Pero kasi nga lang, wala siyang grip. So, kadalasan po, mapapansin nyo, ang mga part yan po na na-stroke ng kamay ay nakaganyan. Ayan. Kaya, mahirap siyang idampot. At yung iba naman ay nakabuka. Pero hindi, naisasara. Tumigas siya. So, ang una ko pong ginawa noon ay hinilot ko po dito. Ayan. Ito po ay tinuro sa akin ng isang massage therapy. Ayan. Dito po bubuhayin ang litid niya. Ayan. Lahat po ng joint ng daliri. Ayan. Lahat po yan isa-isa. Hanggang sa hinliliit. Ganyan po yan. Ayan, dito po siya hinihilot. Kasi kung ipahihilot nyo, doon talaga sa marunong, sa massage therapy, ayan din po ang gagawin niya. Ayan. Kasi ganito po ang itinuro sa akin, pero ako na lamang po ang gumawa. Ayan. Kayang-kaya naman kasi ng malakas na kamay. Matutulungan ng malakas na kamay. Ayan, tinuloy-tuloy ko po yan. Tapos, papraktisin po natin na isara, dandaan. Ayan, kahit po dandaan. Ayan. Pero, wag din po natin pipilitin kung hindi pa talaga siya kayang isara. Ayan. Kasi po, nakakapagod rin po yun sa brain. Ayan. Mahirap kasi siyang i-close open kasi nawala yung brain and body connection. Ayan, so ganyan po. Try po natin ng i-try na ganyan. Tapos, ulit po natin yung mga masahe, yung mga joint po. Ayan. So, ikot-ikot pong ganyan. Lahat po ng daliri. Gawin po natin ng gawin yan. Tapos, practice sa isarado. Ayan. Tapos, pa-practice din natin yung open. Sanayin po natin na sanayin lamang yan. Araw-araw. Ayan. At nasasanay din po siya. At pag nasanay na siya, pwede po nating ibuka
na umpisa sa kalingkingan, pagka isasarado, yan, hanggang sa hinlalaki. Ulit-ulit po. Yan. Yung pong exercise niya. Dahan-dahan. Yan. Slowly but surely. Yan. Dahan-dahan. Tapos, itatry na natin siyang idampot. Pagka nasasanay na natin siyang i-close, open. Basta lagi masahe dito. Yan, pagkakamasahe sa lahat ng daliri, ay practice na i-close, open. Ayan. At saka yung ganito. Simula sa kalingkingan. Ayan. One by one. Ayan. Dahan-dahan. At kapag nakuha natin yon at nasanay na nasanay ang ating mga daliri na binubukan na ganyan, ayan, ay ipapractice natin siyang idampot ng kahit na anong bagay. Yung light lang, yung magagaan lang na bagay katulad nito. Ayan. Papractice natin idampot, tapos ililipat dito. Ayan. Alpasan, di ba? Ayan. Kahit doon sa hindi na may sasara yan, basta pagka palagi ang ginagawa yan, yung ganyan. Ayan, tapos sinasara. Practice natin idampot. Practicein natin ng practicein yan. At gagaan ang galaw ng daliri. Ayan, napakahalaga po ng daliri para sa pag-grip at saka sa mga pagdampot-dampot. At pagbukas ng mga siradura ay magagamit natin siya. Ganun po natin ang gawin yon, ang ganong exercise. At masasanay po ang daliri. At manunumbalik siya sa dati niyang galaw. Kapag ginawa po natin ng ginawa ang mga exercise na yon, ay masasanay po ang ating daliri. Ayan. At mahalaga po siyang masanay para magamit natin sa pagdampot. At syempre, kailangan palakasin din natin siya. Ayan, meron din po tayong mga gadget na mga pinipisil dyan, kagaya ng bola na parang pang therapy bola na malambot. Ayan, pwede po natin pisil-pisilin yon. Yun po ay nagpapalakas po sa daliri para hindi natin mabitawan basta-basta ang ating hinawakan. So, dapat ginagawa natin yan araw-araw. Kahit nanonood tayo ng TV, gawin natin yan at masasanay siya. At malaki may tutulong niya para sa pag-grip ng mahigpit. Gawin po natin ang exercise na yan araw-araw. Regular exercise po para sa mga daliri. Basta kung mag-exercise kayo, ay lagi pa rin natin gagawin. Basta't lagi nyo i-practice, idampot. Practice makes it perfect. Kasi nung una, ganyan din ako eh. At yan ang number 1 nakakairita talaga. Yung mabibitawan mo yung hawak mo, talagang nakakabunot, di ba? Kasi masisisi mo lagi yung sarili mo, yan na stroke. Ganyan. Pero pagka pinractice mo ng pinractice, nasasanay din. Kaya nga lang, talagang hindi na siya may babalik nga ng 100%. Pero yung maka 85% man lang, eh malakas na yun. Malakas na, normal na rin halos yun. Kaya nga lang, hindi siya ganun kalakas na katulad ng dati. Ayan. At syempre, habang ginagawa natin yon, kailangan lagi nating isipin na yung may pag-asa. Ayan. Ang paggaling ay posible talaga. Ang mahalaga ay makasabay ka nga sa normal na pamumuhay. Dapat bago mo natin gawin yon, kailangan talaga nakarelax lagi ang ating isip, nakarelax din ang ating mga daliri pagka papraktisin natin. At talagang malaki may tutulong noon pag ikaw ay nakarelax. At gawin natin yon ng dahan-dahan. Hindi naman tayo nagmamadali. So, gawin natin yon, exercise na yon. At malaki may tutulong noon. Basta ang technique dyan ay yung may panatag mo na ang iyong loob. Kailangan na tanggap mo na kung ano nangyayari sa iyo. Yung panatag na talaga, yung tanggap mo na kung ano ang nangyayari sa iyo. Ayan, at laging mong isipin na may pag-asa. Kasi hindi lahat ganyan ang pananaw ng na-stroke. Merong na-stroke na talagang sumuko na talaga.
na sinabi niya na yung mga pinagagawa kong exercise hindi na raw talaga tatalab sa kanya. Talagang gano'n na raw siya. Yun ang kanyang paniniwala. Kasi naman, siguro, yun ang nawala na siya ng pag-asa, sumuko na. Ang Diyos naman kasi, meron din naman talagang pinagagaling kaagad at meron ding hindi pinagagaling. Sapagkat lahat ng nangyayari sa atin ay may plano ang Diyos kung ano ang makabubuti sa atin. Pero syempre, lumaban pa rin tayo kasi buhay pa tayo Pwede naman i-try natin ng i-try. Huwag tayong sumuko. Basta maniwala lamang tayo sa ating sariling kakayahan. Dapat may motivation ka nga. Ganun. At syempre, kasama rin din sa pakikipaglaban ay yung malakas ang loob mo, matapang ka dapat. Ayan. At saka isa pa, ay dapat laging positibo nga ang iyong iniisip. Ayan. At dyan, mag-uumpisa yung magiging determinado ka talagang gumaling. At talagang gagawin mo lahat. Kailangan kasi may gawin ka rin sa iyong sarili. Pero kung hahayaan mo lamang na ganyan, di wala. Sayang naman. Wala namang mawawala kung susubukan natin mahalaga rin yung lumabang ka talaga. Labanan mo, wag mo yakapin ang iyong pag-stroke. At masasabi kong talagang ang paggaling ay talagang posible. Posible talaga. So, yan po ang aking masasabi at lagi po nating isipin lahat na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. So, maraming salamat po. Sana po ay nakapagbigay din po ako ng inspirasyon sa inyong lahat. Salamat po and God bless.